Itong itatopic natin ngayon ay medyo late na tayo dito kasi nung inilabas itong article na ito nung nung December 7. At hindi nga tayo nakagawa kahapon ng video kaya ngayon natin ito gagawin. Bigyan natin ng reaction ng itong isang article na ating nabasa dito lang sa loob ng social media. Ang sabi kasi rito sa nabasa natin na ito, ituloy yung impeachment trial ni VP Sara. At ang isang rito ang nagsalita itong si Senator Erwin Tolpo. Kung saan wala akong makitang video nito kundi puro ganito lang ang nakikita natin, mga text message lang na si Erwin Tolpo, yun baka fake news na naman to. At naghahanap ako ng video, wala talaga pero maging ang GMA nag-post din ng ganito So kung ito man ay totoo na binanggit ni Erwin Tolpo na talagang dapat ngang i-impeach ang ating kasalukuyang Vice President Sara Duterte. Itong si Erwin Tolpo ay alam natin na isa ito sa naging gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos at hindi natin alam kung saan ang loyalty nito o saan ang nito. Pero kung siya man ay concerned din sa Vice President, mas maganda. Pero ang tinitingnan ko kasi rito, alam na niya na unconstitutional nga ito dahil yun ang sinasabi ng basahin natin yung nakasaad dito. Giniit ni Senator Erwin Tolpo na dapat ituloy ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang mabigyan ito ng pagkakataon na linisin ang kanyang pangalan sa kabila ng deklarasyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang reklamo laban sa Vice Presidente. Yun. Kaya pala medyo kumalma dahil nga dito mismong ang naglabas ng deklarasyon ay ang Korte Suprema. Pero bakit niya ginigiit na matuloy pa rin ito sa kabila na ito ay unconstitutional? Even the spokesperson of the VP said, "We're ready. We will prove that the VP did not violate the Constitution." Dagdag pa niya. Pero kung titingnan natin, alam na niyang unconstitutional, bakit niya pa rin iginigiit at mukhang kampante siya na ito? Kasi itong si Erwin Tolpo, nakita naman niyo nung nakaraang bago pa siya tumakbong senador ay isa siya sa mga gabinete ng Pangulong Marcos Jr. At hindi ko alam ngayon kung ano ang kanyang motibo, bakit dinidiin niya na ngayon na kungari ay matuloy itong impeachment trial para kay VP Sara. Na parang kung sa akin ang akong titingin, hindi ako bugado man. Kundi tinitingnan ko pa rin kasi yung legality ng yung deklarasyon ng Korte Suprema. Pero sila na mismo ang naglabas ng deklarasyon na yan na unconstitutional ang impeachment kapag ginawa. Kasi alam nga natin na may nilabag na ito nung siya ay nasa US. Nilabag niya ang kanyang mga dokumento. So, parang sa kanya, parang easy na lang yung gawin yung mga ganitong bagay, Pero hindi niya alam yung mga consequence na gagawin niya, baka matindi ang balik nun o belta kapag ginawa yun ng ating Vice President. Kasi alam nyo, pag ginawa ang impeachment trial talaga na yan, ang daming involved dyan na mapapatawag na naman at siyempre yung mga konektado sa Vice President Sara Duterte, maraming connection na maaaring mangyari, yung mga ipapatawag na naman, ganito, hearing, alam niyo naman yan di ba? Kahit yung mga nangyayaring mga hearing dyan sa Senado, di ba, ang daming pinatatawag na tao. So, minsan, kung may isipin natin,
ano yun mag-uubos na naman ng mga oras yun at panahon nila. So marami na namang masasayang at ang daming problema ng ating bansa. Dapat yun ang tutukan na muna nila. Kasi kaya nila ini-impeach si Sara dahil may isang dahilan yan na alam niyo na malapit na ang 2028. Ang isang tao na na-undergo sa impeachment trial ay hindi siya pwedeng tumakbo ng kahit anong posisyon sa susunod na eleksyon kapag hindi pa rin natatapos ang impeachment trial sa kanya. May nabasa akong ganun kaya doon ako nagbabase rin Yun ang binabasihan ko na talagang ano yan, mga strategy nila yan. Siyempre, alam naman natin kahit tayo mga ordinaryong tao na minsan ganun din tayo, di ba? Nag-uusap-usap pag may pinag-uusapan tayo yung isang bagay. So, ganun din yung mga yan. Nag-uusap-usap din yan kung ano ang next move nila para mahinto yung gagawing pagtakbo ng Vice Presidente sa 2028. 2 taon na lang ang natitira at mag-i-election na naman sa presidential election. So, nakikita ko yun ang isang motibo ni Erwin Tolpo kaya niya binabanggit ng ganitong o nagbibigay siya ng ganyang pahayag na mas maganda daw na harapin ni VP Sara ang impeachment trial na gagawin para sa kanya. Na kahit nga binabanggit dito sa text message na unconstitutional yung yung gagawing impeachment trial kapag ginawa nila yun. Hindi ko alam kung anong pinaka valid reason dito ng Korte Suprema pero yun ang ipinahayag nila. Siguro may mga basis naman yan, hindi yan basta-basta nag-release ng mga ganyang mensahe kung wala silang pinangahawakan na mga verification against sa VP Sara. So, napakahirap. Kaya tayong mga nasa mababang uri ng tao ang nagsasuffer sa kanilang mga ginagawa. Sila, nagbabangayan sila dyan sa ibabaw. Ang mga kawawa, yung mga nasa ilalim. Hindi nila inuuna yung kapakanan ng bansa para sa pangkalahatan, sa lahat. Kundi nagbabangayan sila para sa kanilang mga posisyon. Hindi ba? Yun ang nakikita ko dito sa nangyayari na ito sa ating bayan. Kaya't ngayon, hanggang ngayon, hindi matapos-tapos. Dahil ang gusto nila, sila ang laging nasa pwesto. Sila ang laging nasa posisyon para magawa nila ang kanilang gusto. Lahat ng naisin nila, magagawa nila. Ganun yun So, kung itutuloy talaga yan, ang dami talagang madadamay dyan. Alam ko yun. Kasi lahat ng mga connected kay VP Sara, lahat yun, apektado rin yun. So, itong si Erwin Tolpo, nasa kabilang side ito Alam natin yan. Naging DSWD secretary siya. Naging, ano pa ba yung pinanghawakan niya noon? Ng mga posisyon under PBBM o ng Pangulong Marcos Jr. Bago siya tumakbong senador na kung saan nga ay ang daming ring question sa kanyang pagtakbo noon dahil may mga kaso palang pinasangkutan ito sa US na kung saan ay nagpalit ng pangalan. Yun nga lang, hindi ko alam kung na-clear yata yun, kaya siya nakatakbo pa rin. Kung ano ang naging, parang siguro naayos yun, kaya siya nakatakbo bilang senador. So, yun lamang po at yun lamang ating reaksyon dito sa ating nabasang text news na ito kanina. O kahapon ko pa ito ngayon ko lang ito ginawa kasi nga kulang-kulang tayo sa panahon dahil busy tayo. So, mga busing, marami pong salamat sa patuloy niyong panunood dito sa ating channel. At kung nais niyo pong magbigay ng inyong opinion, reaction, o obserbasyon patungkol dito sa video nating ibinahagi,
I-comment nyo lang dyan sa comment section sa ibaba mismo ng video na ito. Hanggang sa muli, marami pong salamat, mabuhay po kayo, and God bless po sa ating lahat.